we now go to the sinasabi nilang amendments and the insertions. That is now two of the parang main words na nagtatalo ngayon, Prof, di ba? So yes, it's a battle of semantics, di ba? Either you call it amendments, or insertion, pero basically it's the same, di ba? So what's your thoughts on this? Well, bahagi naman ng proseso technically yung pagre-review, no? Mandato talaga ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado ang pagre-review ng proposed budget na sinasubmit ng executive branch. At sa proseso ng pagre-review, doon nila makikita na maaaring hindi nabigyan ng atensyon yung isang programa, pero pwedeng sa tingin nila ay prioridad at dapat dagdagan. Pero ang nakasulat lang naman sa Constitution ay hindi po pwedeng dagdagan ng Kongreso yung budget na sinumite ng Presidente. They cannot go beyond. Okay. Pero ibig sabihin, in their review, pwede silang magkaroon ng paglilipat, pwedeng ang term nga mag-realign or mag-introduce ng amendment para yung amendment ay bawas ng konti sa isa, pero idadagdag naman sa isa. Sa kabila. Pero sa dulo, ang total will just remain the same. Dahil ang limitasyon ng review power ng Congress ay the same amount as presented by the executive. Okay. So that's where a realignment comes in. So the insertions are still aligned with the actual amount na nandoon sa proposed budget for that year. So dapat papasok pa rin siya sa total. Halimbawa, just for figure purposes, no, kumar 10 trillion, no, yearly. Tapos itong ahensya na to, Prof, ay binawasan nila ng for instance, like 50, tapos nilagay nila Pwede nang i-distribute yung 50 sa iba't ibang ahensya. Basta, bottom line is, it has to be 10 trillion pa rin. Yes. Not more than 10 trillion. Not more than 10 trillion. Pero I think, Sir Jojo, if I may share yung diskusyon kasi ngayon, yung nagkakaroon ng connotation, yung insertion, sa konteksto kasi na hindi dumaan sa tamang proseso yung pag-introduce. Yes, tama. Nung amyenda. I was going to get into that nga, Prof. Anong na dyan? Kasi nga, sa ating proseso naman sa legislation, di ba? Sa bawat reading, sa second reading, sa komite, meron namang opportunity talaga na mag-introduce ka ng mga amendments. So lumalabas siguro yung usapin kung legal o hindi yung insertion is whether alam ng buong kapulungan yung nangyari, yung naging pagbabago doon sa budget bago ito tuluyang naipasa. Okay. So yung insertion na yan, Prof, it still has to be within the budget that was approved prior ng DBM. Hindi niya pwedeng sabihin, mag-i-insert ako, magiging 10.5 trillion na. Hindi. Hindi pwedeng lumampas. Hindi pwedeng lumampas. Okay. Bakit? So bakit sila hinahabol ngayon? Bakit ganun? That's within the ano naman. Batay kasi sa mga narinig natin sa balita, no? Even yung mga miyembro ng kapulungan ay hindi aware doon sa naging paglilipat ng pondo from one agency to another. Kaya yun yung hinahanap nila ngayon ng accountability, maging mas transparent yung proseso para alam ng lahat saan nailipat, sino ang natanggalan, sino ang nadagdagan.